Mag-warning lang ako sa inyo, 30s kasi siguro naman kita nyo na sa thumbnail natin, no? At sa title natin na medyo baboy yung ating kwento ngayong gabi. May tanong ako sa inyo bago natin umpisahan ang kwento. Kapag ba kayo nagkaroon ng isang malubhang sakit, tapos sinabi sa inyo na kapag kumain ka ng tae ay gagaling itong sakit mo, gagawin mo ba? Gusto ko na pag-isipan nyo na maigi, no? Isipin nyo yung mga sakit, cancer, ganyan. Lahat ng mga klase ng sakit na parang wala na talagang lunas, gagastusan mo, tapos sasabihin sa'yo, kakain ka ng tae, mawawala siya. Kung ako, magpapaka-honest ako sa inyo, nakakadiri siya, pero kung naniniwala ako, no, or 100% sure talaga na gagaling ako, siguro pag-iisipan ko rin talaga siya. Bakit ko tinatanong yan? Kasi, alam nyo ba, na meron palang isang kulto sa Thailand na naniniwala na ang lunas ng kanilang sakit ay ang pagkain ng dumi, ihi, at kung ano-ano pang mga karumihan na tinatawag nila na The Father. Siguro ngayon palang bumabaligtad na yung mga sikmura nyo sa kinukwento ko. Sa totoo lang, miski ako kinikilabutan at nasusuka. Siyempre, as much as nakakadiri siya, nakaka-curious po talagang malaman kung malalaman mo na 11 bangkay ang nakita sa kampo nitong kulto na ito at karamihan sa mga bangkay na ito ay kasapi dyan sa kulto na yan. Papatanong kayo, hala, ano nangyari? May gumaling ba? May hindi ba? At bakit pinapagawa sa kanila yon? So ano ba yung nangyari? At ano nga kaya itong tinatawag nila na The Father of all Nations? Dito sa atin sa Pilipinas, hindi na bago sa atin yung mga salitang kulto or cults. Usually sa mga biruan, ginagamit natin yung salitang kulto para i-point out yung pagkakapareho ng ilang grupo ng tao. Pero ano nga ba ibig sabihin ng cult? Ito sabi po sa Wikipedia, cults are social groups which have unusual or often extreme, kakaiba, religious, spiritual or philosophical beliefs and rituals. Extreme devotion, ayan yung parang keyword, no? To a particular person, object, or goal is another characteristic often ascribed to cults. So may mga ginagawa sila, no, na hindi na sila grounded sa realidad, basta naniniwala sila dyan sa tao or deity na yan. At sa kwento natin ngayong gabi, lahat ng nasa definition po, masasabi kong swak. Pasok na pasok sa grupo na kikilalanin natin. Ngayon palang 30s ulitin ko lang, nababalaan ko kayo. Huwag muna kayong kumain. Kung medyo busog kayo, pause nyo na lang muna tong content natin, no? Kasi medyo nakakadiri po siya. Kuha na lang muna kayo ng tubig, kape, o kahit anong maiinom dahil siguradong manunuyo ang lalamunan nyo sa kilabot at babaligtad ang sikmura nyo. Ano itong poop-eating cult ng Thailand? At bakit kinakain nila yung mga dumi ng leader nila? Grabe, the complaint. Sisimulan natin ang kwento sa isang 53 years old na babae na si Genjira. Lumapit po si Genjira sa isang celebrity shaman at influencer na si Jirafan Petkau, o mas kilala bilang Morpla. Ayon kay Genjira, sobrang nag-aalala siya dahil yung 8 years old na nanay po niya, mula sa pagiging mabait, kalmado, at relihiyosang Kristiyano, bigla na lang daw walang ibang bukang bibig kundi yung isang matandang lalaki raw na kinikilala nito bilang The Father of Jesus. At ang bagong pinaniniwalaan nito bilang true creator of the world. Ayan, marami tayong mga naririnig na ganyang kwento rin eh. Sabi pa ng nanay ni Genjira, nahanap na daw niya yung katotohanan at gusto nitong mamuhay sa mga turo nitong The Father. Bagay na di masyadong pinansin ni Genjira noong una dahil inakala niya na face lang to at agad-agad din naman daw lilipas. Kaya laking gulat po talaga niya nang bigla na lang nawala yung nanay niya. Maging yung mga tawag po niya hindi rin sinasagot. Ngayon bilang isang anak, hindi ka lang mapapaisip sa ganitong sitwasyon. Kung hindi, talagang mag-aalala ka rin, di ba? Mababahala ka kung bigla-bigla na lang wala kang balita sa magulang mo na medyo may mga kakaibang sinasabi, di ba?
At dagdag pa natin na medyo may katandaan na rin yung kanyang nanay. So nalaman po ni Janjira na yung nanay niya pala ay huling pumunta sa isang tagong komunidad sa Chayapum Province. Isang probinsyang mga 5 hours yung layo mula sa Bangkok. Nung una, although nag-aalala, hinayaan lang muna niya yung nanay niya. Siguro dahil sariling desisyon naman nito yung pag-alis, no? Pero dahil umaabot na rin ng ilang linggo at wala pa rin silang balita rito, naisipan na niyang humingi ng tulong sa kapatid niya at sundan ito para malaman kung ano ba talaga yung nangyari. At sa pagsunod nila, hindi nila inakala na hindi lang basta takot ang sasalubong sa kanila, kung hindi pandidire at nakakarimarim na katotohanan na gugulat, hindi lang sa kanilang magkapatid kung hindi sa Thailand at ngayon sa buong mundo. The Cult. Pagkarating ni Janjira at ng kapatid niya sa campsite na nasa masukal na kagubatan ng Chayapum Province kung saan hinihinala nilang nagpunta yung nanay nila, parang ibang mundo po yung kanilang pinasukan. Tahimik naman yung lugar Lalo pa at nasa gubat nga, pero yung mga tao o yung grupo ng mga tao na sumasalubong sa kanila, parang may nahihin sila na, hala, may kakaiba. Yung mga tao pong nakakasalumuha nila, sobrang hinhin daw magsalita, na para bang wala sa sarili kung titignan mo raw mabuti. At parang ingat na ingat daw sa mga kilos itong mga taong ito. Parang nagayuma sila, ganun yung i-describe At may sinusunod daw na utos sa lahat ng oras. Kasama yung isa sa mga kasapi ng kulto, pumasok sila sa isang barong-barong. At sa loob ng barong-barong na ito, ay merong matandang lalaki na kinikilala ng mga tao na The Father. Ayan na siya. Kung titignan mabuti, wala namang kakaiba sa itsura nitong ni The Father Typical na lalaking may katandaan na, parang yung mga lolo lang po na nakakasalubong natin sa daan. Pero para sa mga taong naniniwala sa kanya, hindi lang siya isang normal na tao. Dahil para sa kanila, siya nga yung tagapaglikha o creator of the world. Tapos siya daw yung totoong ama ni Jesus. The Ritual. Sa pagpasok nila Janjira sa bahay, nakita nila kung paano batiin ng mga followers yung kanilang leader. Nagsimula ang mga ito sa isang greeting ritual habang paulit-ulit na yumuyukod sa ama nila. Isang ritual na sinasabi ni Janjira ni minsan ay hindi pa niya nakita sa mga Buddhist ceremonies na nakita niya. Noong una nagulat lang sila dahil kakaiba yung mga nadatnan po nila. Pero bago matapos ang ritual, dito na nga bumaligtad yung sikmura nila kasi meron silang mga nakitang iba't ibang lalagyan ng mga pots, mga paso. Binuksan po nila to. Pasensya na po sa mga manonood natin Yung isa, puno po ng mapanghing ihi. Yung isa naman, umaalingasaw na dumi. Pero yung mas gumulantang po talaga sa kanila ay makita yung mismong nanay nila, yung mismong taong dahilan kung bakit sila pumunta dun sa lugar na yon, na sumalok mula dun sa lalagyan ng dumi para kainin ito at sinawsaw yung kamay niya sa lalagyan ng ihi para naman ihila mo sa buong mukha bago pa ulit-ulit na yumukod na para bang nagdadasal at nagpapasalamat. At kahit na gusto nilang agarang umalis at isama yung nanay nila pa uwi, hindi nila magawa dahil all of a sudden, pinalibutan na po sila ng mga kasapi ng kulto. Nakakatakot. Ganyan yung mga eksena sa pelikula So can you imagine kung ano na lang yung gulat yung mararamdaman ng mga anak doon sa nakita nila. Kahit hindi ko nanay yung nakita ko, talagang hindi ko mapipigilan po na ma-shock kung ganito yung masasaksihan ko. Even if at this point hindi ko pa alam kung saan o kanino nang galing yung ihi at tae na kinakain po nila. I do not want to be judgmental. Alam ko may sarili-sarili po tayong mga paniniwala. But we are talking about human waste here. Dumi, ihi, libag, pawis, kahit ano pa yan. And scientifically speaking, maduming bagay po yan. Lalo kang magkakasakit dyan. Dumi ng hayop at lalo pa dumi ng tao when consumed or even just dun sa simpleng exposure na lalanghap lang natin, may health risks po talaga yan. Kaya kung kayo po yung tatanungin ko, kaya nyo pa bang sikmurain ang episode natin ngayong gabi, no? And are you willing to take the risk kung sasabihin na gagaling ka sa pagkonsumo mo nito? Sabi ko naman sa inyo, 30s, di ba wag muna kayong kumain. The worst part, ngayon palang mangyayari. Hindi pa yun. Matapos maghilamos ng ihi ng nanay nila, yung isa sa mga followers ay muling sumausaw doon sa pot na naglalaman ng dumi. Kinuskus niya ito sa kamay ni The Father hanggang sa lumabas yung parang libag.
Mula sa kanya ay pinagpasapasahan nito ng iba pang mga miyembro na nasa paligid nila hanggang maibalik ito doon sa unang kumuha na siya namang kumain nito. Bawat isa sa kanila, inulit-ulit yung ganitong akto hanggang sa lahat sila nakakain na. Sabi nga, di ba, huwag mag-agawan, lahat mabibigyan. Ang tanong, makikiagaw ka ba? But kidding aside, ayon sa mga deboto, naniniwala daw sila na yung mga taong makakaamoy ng mabaho ay makasalanan. Parang gaslighting. Pero kung wala ka daw naaamoy na mabaho at nasikmura mo pong i-consume yung dumi, ibig sabihin nito, you are pure, you are chosen, and you are blessed. May ganong klase pa ng gaslighting. Kaya nyo pa ba? Hinga kayo ng malalim ha? Pero, saan nga kaya? O mas tama atang tanungin kung kanino nang galing itong mga dumi na kinakain nila? Kanino pa nga ba kung hindi doon sa leader nila, no? Galing sa tao, human waste, father of filth. Si Tawinan Ra ay isang matandang lalaki, 75 nung nahuli siya, residente po ng Nongrua District of Kon Kaen Province, Chayapum Province doon sa Thailand. Kinikilala siya bilang si Phra Bida or spiritual father or the father ng mga tagasunod niya. Na noong 2022, bagong-bago pa po, no, ay nasa 30 katao kasama yung nanay ni Janjira, no, yung tagapasunod niya. Gaya nung nauna ko nabagin sa inyo, typical na matanda lang siya, puti yung buhok, may balbas, bigote, puti rin at mabagal na yung kumilos, mabagal na rin yung pagsasalita, na sa sobrang lumanay ay parang hinihipnotismo ka daw. Parang ganun yung kwento nila. Ayon sa kanya, isa daw siyang regular na monk o mongha dati pero nagbago yung buhay niya dahil siya daw ang napili through divine power at sa tulong ng mga excretions po niya, no, yung dumi, ihe, balakubak, plema, libag, pupos ng sigarilyo at kung ano-ano pa, maaari niya mapagaling ang kahit na anumang sakit na iniinda ng isang tao. Dahil dito ay sagrado sa paniniwala nila ang pagkain ng mga ito. Kadiri. Yung mga tagapasunod niya po, no, malaki yung paniniwala na ang katawan ni Thawi at buong pagkatao nito ay banal. Kaya sa loob ng 4 na taon mula nang sinimulan ang nasabing kulto, nanatili sila sa masukal at magubad na parte ng Thailand. Malayo sa paningin ng publiko para panatilihing sagrado ang grupo nila at masiguro na maisasagawa nila yung mga ritual nang walang manghuhusga doon sa kanilang paniniwala. Yung mga membro ay may iba't ibang edad na rin po, no, at kasarian, pero mostly matatanda na, marami ng sakit na inihinda kaya nga sila nandun para gumaling. Ang tanong ngayon, talaga nga bang nakakagaling yung pagkain ng mga dumi niya? Kasi kung oo, bakit ang daming bangkay ng mga followers niya na natagpuan sa paligid noong kampo nila? May ganong sikreto pa. Bakit tila imbis na gumaling, namamatay ang mga ito? Sagrado nga ba? O maling paniniwala? Nakikita po natin, no, na marami yung sasalita ng word of God ng mga medyo may problema po sa kanilang pag-iisip or problematic. At alam natin na sobrang delikado kapag nagsalita na sila dahil marami po ang naniniwala. Alam nyo na yan, sa Pilipinas, marami tayong examples. The arrest. May 8, 2022, dahil nga sa gulat at pag-aalala ni Janjira doon sa nanay niya, naisipan niyang lumapit kay Jirafan Petkau o mas kilala bilang Morpla na isang celebrity shaman at YouTube influencer. Itong si Morpla ay nakilala sa mga investigasyon na ginagawa niya patungkol sa mga paranormal activities, mga kulto at mga fake monks or mga spiritual healers. Dahilan kung bakit siya yung unang nilapitan ni Janjira para humingi ng tulong. Ngayon humingi sila ng tulong sa mga pulis at nagsagawa naman po ng raid sa nasabing campsite sila Morpla at yung buong pangyayari ay na-capture at napanood ng mga followers niya gamit ang Facebook Live. Nung una, nagpanggap silang may ibang pakay kaya pumayag yung mga followers na ilapit sila sa The Father. Sa paligid, na-discover na nga nila na lagpas 20 naglalakihang container ng mga inipong dumi, ihe at kung ano-ano pa. Pagpunta nila sa campsite, bukod sa mga miyembro ng kulto na noong mga panahong yon ay walang mask, kahit pa mahigpit na pinagbibilen during the pandemic po, no, ang paggamit nito, nakakita rin sila ng 11 bangkay ng tao na nakapaloob sa kabaong na nakakalat sa bahay at sa paligid ng nasabing campsite ng grupo. Wala pong formalin ito ha, katawan lang talaga, pinasok sa kabaong at napag-alaman na itong mga bangkay na ito ay mula sa mga taong lumapit kay Tawinan Ra para humingi ng tulong upang gumaling yung mga sakit nila. But unfortunately, instead of cure, all they had was untimely death.
Mga bangkay na hindi pinayagan ng leader nila na ibalik sa mga pamilya ng mga ito dahil sa paniniwalang pag tinanggap nila yung panata at paniniwala sa divine power, parang inalay na rin nila yung kanilang buong pagkatao dito, kasama yung katawan at kaluluwa sa leader ng grupo. At kahit pa marami sa mga sumubok ay namatay, hindi pa rin natinag yung ibang mga followers po. Patuloy pa rin silang naniniwala sa kapangyarihan nitong matanda. Kung napapaisip kayo kung bakit hindi nila nililibing yung bangkay ng mga nasawi, ito ay dahil daw makakarating yung mga kaluluwa ng mga nasawi sa langit sa tulong pa rin ng banal na ama nung kulto nila. Kaya naman kahit lahat ng bangkay ay na-issuehan ng death certificates mula sa local government, hindi pa rin nila nililibing ang mga ito. Idagdag pa rito na yung kabaong ng mga bangkay ay nilagyan nila ng maliliit na butas sa ilalim. Yung mga katas ng patay ay ginagamit nila para hugasan yung mga mukha nila sa paniniwala na nakakapagpagaling din ng mga ito. Grabe. Sabi nga ng governor ng Chayapum province, it's quite disturbing to see that there are people who believe in such superstition. But this is not only about a personal belief anymore. We have dead bodies, and we will have to work with all agencies to establish facts surrounding these individuals. Bukod pa sa mga yan, sinabi rin sa press release ng Ministry of Public Health ng Thailand na yung mga food samples na nakuha nila contained a dangerous amount of mold and the signs of fecal contamination. May mga urna. Ang masaklap pa na pag-alaman din na ang mga pinagkakakitaan ng mga miyembro ay isang business kung saan nagbebenta sila ng packaged food sa iba't ibang tindahan sa Thailand, kadire. At yung mga produktong binibenta nila gaya ng fish crisp, fried green peas, and dried squid, base sa testing ay nakitaan ng molds, nakitaan ng E. coli, yung mga water samples at sa kasamaang palad, kasama rin sa mga produkto nila yung chili paste, fermented fish, at herbal teas na maaaring pinaggamitan nito. Kadiri, no? Ang E. coli, just to give context, ay isang bacteria na indication ng fecal contamination. May urna galing sa dumi ng tao or hayop. And unfortunately, sa loob ng 4 na taon, walang ka-idea yung mga Thai na yung kinakain pala nilang produkto ay merong urna nitong si Thawinanra. Yung urna po ay dumi, yun na lang po. Sana lang talaga wala sa market circulation to ng Pilipinas, no? Pero parang tinubuan tuloy ako ng takot, lalo pa at marami-rami rin yung nakain ko sa Thailand. Ito na, sa Thailand na naman po ako. I'm sure na meron mga ganito rin sa Pilipinas na hindi lang din natin alam. Dahil sa pagkahuli, nakasuhan si Thawinanra ng encroaching on forest land and violating the Public Health Law and Disease Control Act dahil sa hindi naman sa kanila yung lugar na tinitirhan nila at sa gitna ng COVID-19 pandemic. Napatunayan na hindi sila sumusunod sa health protocols bukod pa sa mga nakakadiring mga ebidensya na nakuha sa kanila. Matapos mahuli at ma-detain, yung mga members ay hindi pa rin nagpapigil at nagkampo pa rin po sa labas ng presinto para abangan yung paglabas ng leader nila. Ngunit ayon sa report, na-deny daw yung bail as of May 9, 2022. At ang masaklap po dito, maraming mga ganitong paniniwala, hindi lang sa Thailand, kundi sa buong mundo, sa Pilipinas. Napakarami po yan. Napakadelikado. So I think kailangan din nating iniisip kung ano yung mga pinaniniwalaan natin, no? Para hindi tayo naloloko itong mga false prophets na ito. Matapos mapanood ng mga Thai yung live ni Morpla at mapabalita yung nangyari, naging malaking iskandalo po ito sa Thailand. Samot-saring reaksyon, at mostly, kilabot at pandidire. Hindi po sila makapaniwala na nag-e-exist pa rin pala yung mga ganitong paniniwala kahit digital age na. Nang interviewin naman si Thawinanra, sinabi niya sa mga pulis na naniniwala siyang wala siyang ginawang mali at lahat ng mga nangyari ay parte ng isang sagradong ritual na wala siyang pinilit na sumunod sa mga paniniwala niya ni isa man sa mga tagapasunod niya. Yun yung delikado na akala nila tama yung mga pinipreach nila. And by doing that, no, maraming mga tao na sumusunod. Kahit na ibig sabihin nito, may mga tao na sasaktan, namamatay, nadidisgrasya. So, kailangan talaga nating isipin yung mga ganitong klase ng bagay. Sa ngayon, almost 4 years after, wala na akong balitang makuha sa kahit ano na nga ba po yung nangyari dito kay The Father at sa kaso niya. Pero hanggang sa ngayon, itong storya po na to ay isa rin sa mga pinakamalaking warning sa mga tao at isang paalala na hanggang sa ngayon,
kahit uso na po ang internet at Google at abot kamay natin lahat ng klase ng impormasyon na dapat nating makuha, maaari pa rin makabulag sa mga tao ang maling paniniwala at ligaw na debosyon. Ngayon mag-like, subscribe at notification bell kayo. Alam nyo na yung question of the day ko. Kung meron kayong malubhang sakit at trinay nyo na lahat at may magsasabi sa inyo na pag kumain kayo ng dumi ng tao ay gagaling kayo, itatry nyo ba? I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Clara the Third at ito ang aking kwento.